Naiiba ang tinatawag sa akin ng aking kapatid, isang piloto sa abyasyon. Kailangan ko kayong tanungin ng kakaiba, ang asawa mo ba? Nasa bahay ba siya ngayon? Oo, sagot ko. Nakaupo siya sa sala, naging bulong ang kanyang tinig. Imposibleng mangyari iyon dahil nakikita ko siya kasama ang ibang babae ngayon. Sakay na sila sa aking flight patungong Paris. Kasabay nito, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likuran ko. Kailangang may itanong ako sa inyo. Ang asawa mo? Nasa bahay ba siya ngayon? Nagkalat ang tinig ng aking kapatid na si Kaylee mula sa cockpit ng United Flight 447. Nakatayo ako sa kusina ng aming apartment sa Maynila. Pinagmamasdan si Aiden habang nakaupo siya at nagbabasa ng kanyang pahayagan sa umaga. Oo, sabi ko ng mabagal. Nakaupo siya sa sala. Ang sumunod na katahimikan ay hindi maganda. Pagkatapos, ibinulong ni Kay ang mga salitang bumawas sa aking buong mundo. Imposibleng mangyari iyon dahil nakikita ko siya kasama ang ibang babae ngayon. Sakay na sila sa aking flight patungong Paris. Sa likuran ko, narinig ko ang mga yabag. Pumasok si Aiden sa kusina, may hawak na tasa ng kape, nakangiti sa akin na may kaparehong ekspresyon na ginagamit niya tuwing umaga sa loob ng 7 taon. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay ang binili ko para sa kanyang ika-first 2 kaarawan. Puti ang seramika na may nakasulat na World's Most Adequate Husband sa itim na letra. Tumawa siya nang buksan niya ito. Sabi niya, perpekto ito dahil hindi siya naniniwala sa mga nagsasabing sila ang pinakamagaling sa kahit ano. Iyon ay 3 taon na ang nakalipas noong ang kanyang pagpapatawa sa sarili ay nakakaakit sa halip na kinakalkula. Sino ang tumatawag ng napakaaga? Tanong ni Aiden habang papalapit sa coffee maker para sa dagdag pa. Ang kanyang Sabado ng umaga na gawain ay hindi kailanman nagbago. Kape, Financial Times, magaang almusal, tapos ang kanyang laro ng squash sa athletic club ng 11 Teacher. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Naririnig ang paghinga ni Kylie sa speaker. Naghihintay siya na may sabihin ako, magbigay ng reaksyon, magbigay ng kahulugan sa hindi posibleng magkaroon ng kahulugan. Ang aking asawa ay nakatayo talampakan ng layo sa akin sa aming kusina. Ang aking asawa rin pala ay nakaupo sa business class sa JFK Airport kasama ang ibang babae. Si Kay lang, sabi ko, nagulat sa kung gaano kanormal ang aking tinig. Pre-flight check-in. Tumango si Aiden ng walang interes. Nagbubuhos ng kape gamit ang kanyang kaliwang kamay habang nag-i-scroll sa kanyang telepono gamit ang kanyang kanan. Kumusta si Tahari? Baka sa wakas ay tanggapin natin ang mga benepisyo sa paglipad na palagi niyang inaalok. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa inyo sa pakikinig sa mga kwentong ito ng pagkakanulo at katatagan. Kung naniniwala kayong lahat ay karapat-dapat sa katotohanan sa kanilang mga relasyon, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na maabot ang iba na maaaring mangailangan ng mga kwentong ito. Ngayon, tingnan natin kung paano mabubunyag ang panlilinlang na ito. Ang kabalintunaan ng kanyang mga salita ay nagpasikip sa aking tiyan. Pinanood ko siyang gumalaw sa aming kusina na may pamilyar na galaw ng isang taong kabilang doon. Higit taon ng kasal ay lumikha ng mga pattern na ito. Kung saan namin nilalagay ang asukal. Kung paano niya gusto ang kape, ang paraan na palagi siyang nakatayo sa counter sa halip na umupo sa breakfast bar. Kay, tatawag ako ulit, sabi ko ng tahimik. Ava, hintay. Kailangan kong sabihin sa'yo. Ang kanyang tinig ay may parehong pagkaapurahan na mayroon siya 3 taon na ang nakalipas noong tumawag siya tungkol sa atake sa puso ni tatay. Ang tawag na yon ay dumating noong Martes ng umaga. Nagluluto ako ng almusal sa kusinang ito nang ang mundo ko ay tumagilid. Tatawag ako ulit, inulit ko at tinapos ang tawag. Sumulyap si Aiden mula sa kanyang telepono. Ayos lang ba? Mukha kang maputla. Ganito pala? Nakita ko ang refleksyon ko sa pinto ng microwave. Parehong kulay kastanyas na buhok na nakapusod. Parehong berdeng mata na bigay sa akin ng aking ama. Parehong mukha na tumingin sa akin tuwing umaga sa loob ng 37 taon. Ngunit nagbago ang mga salita ni Kylie ng isang fundamental na bagay. Iba na ang pakiramdam ng kusina ngayon.
Tulad ng kapag napansin mo na ang isang frame ng larawan ay nakasabit ng nakatagilid sa loob ng ilang buwan. Pagod lang, sabi ko, habang inaabot ang aking tasa ng kape. Matatag ang aking mga kamay. Ang 20 taon ng pagtatrabaho bilang isang forensic accountant ay nagturo sa akin na panatilihin ang composure kapag natuklasan na walang anuman kung ano ito. Nakaupo si CEO sa tapat ko, nagsisinungaling tungkol sa nawawalang milyon-milyon, habang ako ay tumatango at kumukuha ng tala at nangangalap ng ebidensya. Bumalik ka na sa pagtulog, suhestyon ni Aiden, ang kanyang British accent na nakapalibot sa mga salita na may pamilyar na init. Ang accent na iyon ang nagpaibig sa akin sa isang dinner party ng magkakilalang kaibigan 8 taon na ang nakalipas. Ipinaliliwanag niya ang pagkakaiba ng rugby at American football habang nagwawagayway ng baso ng alak, aksidenteng natapon ito sa aking damit. Ang kanyang kahihiyan ay kaakit-akit. O iyon ba? Baka nga, sabi ko, habang sinusuri ang kanyang mukha. Parehong anggular na panga, parehong berdeng mata na may gintong kumikislap, parehong maliit na peklat sa itaas ng kanyang kaliwang kilay mula sa isang aksidente sa bisikleta noong bata pa siya. Bawat detalye ay eksakto kung paano dapat. Nag-vibrate ang aking telepono. Text mula kay Kay. Tignan mo ito ngayon, may lumabas na larawan. Sa pamamagitan ng bintana ng eroplano, makikita ko ang loob ng business class. Nandoon sa seat 3B, nakaupo ang isang lalaki sa asul na Tom Ford suit. Ang larawan ay kinuha mula sa isang anggulo, ngunit ang profile ay hindi mapagkakamalan. Ang paraan ng kanyang paghawak ng ulo, ang kurba ng kanyang panga, ang partikular na paraan ng kanyang pagwawagayway habang nagsasalita. Aiden, ang aking Aiden. Nagsasalita ng masigla sa isang blonde na babae na mukhang mga 25 taong gulang. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang braso na may kaswal na pagiging pamilyar. Tumingala ako sa Aiden sa aming kusina, kulay abo na cashmere sweater, salamin sa pagbabasa na nakasuklay sa kanyang buhok, parehong singsing sa kasal sa kanyang kaliwang kamay na pinili namin ng magkasama sa isang maliit na alahas sa Soho. Sa katunayan, sabi ko, ang aking tinig ay nakakagulat na matatag. Magluluto ako ng pancake. Pancake? Nagtaas siya ng kilay. Sa isang Martes, ano ang okasyon? Ang okasyon ay ang aking kapatid ay nanonood ng aking asawa sa eroplano habang ang aking asawa ay nakatayo sa aming kusina. At isa sa mga katotohanan ito ay dapat na mali. Ngunit hindi ko iyon masasabi. Hindi pa. Hindi hanggat hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Hindi ba pwedeng magluto ang isang asawa ng pancake para sa kanyang asawa nang hindi nangangailangan ng dahilan? Ngumiti siya. Ang partikular na kalahating ngiti na dati ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Siyempre, alam mo namang may squash ako ng 11:00. Maraming oras, sabi ko, habang kinukuha ang mga sangkap mula sa pantry. Harina, itlog, gatas. Mga simpleng bagay na may kahulugan. Hindi tulad ng larawan sa aking telepono na nagpapakita ng aking asawa sa 2 lugar ng sabay-sabay. Habang sinusukat ko ang harina sa isang mangkok, iniisip ko ang maliliit na hindi pagkakapare-pareho na binaliwala ko sa nakalipas na mga buwan. Ang gabi na umuwi siya mula sa isang client dinner na naamoy ng pabango na hindi ko kilala. Ang weekend na umalis siya patungong Boston para sa isang kumperensya na hindi ko mahanap ang anumang tala online. Ang paraan na siya ay naging perpekto kamakailan. Walang nakalimutang anibersaryo, walang medyas na naiwan sa sahig ng silid tulugan, walang nakakainis na mga gawi na dati ay nagpapainis sa akin ngunit ngayon ay tila kakaibang wala. Mahal kita, biglang sabi ni Aiden, habang lumalapit para halikan ang aking noo. Maligamgam ang kanyang mga labi, pamilyar. Mahal din kita, sagot ko ng automatiko. Ang mga salita ay walang laman tulad ng measuring cup sa aking kamay. Bumalik siya sa kanyang pahayagan. Bumalik sa kanyang morning routine. Pinanood ko siyang binabaliktad ang mga pahina na may tumpak na galaw. Bawat galaw ay eksakto tulad ng natatandaan ko, ngunit ang alaala ay natututunan kong maaaring likhain. Ang katotohanan ay maaaring i-edit. At sa isang lugar sa pagitan ng aking kusina at ng JFK Airport, ang aking kasal ay nahati sa 2 bersyon. Isa sa mga ito ay kasinungalingan.
Kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng mensahe kay Kai. Huwag mong hayaang umalis ang eroplano na iyon. Ngunit kahit na pinindot ko ang send, alam kong huli na. Tumatakbo na ang mga makina. Sarado na ang pinto. At kung anuman ang laro na nilalaro sa aking buhay ay nagsimula na. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ng apartment ay umalingaw-ngaw sa hallway habang papalabas si Aiden para sa kanyang squash game. Nakatayo ako sa bintana, pinagmamasdan siyang lumabas sa aming gusali, ang kanyang gym bag na nakasabit sa kanyang balikat, ang kanyang kumpiyansang lakad ay hindi nagbago pagkatapos ng lahat ng mga taong ito. Lumiko siya sa kaliwa patungo sa athletic club tulad ng ginagawa niya tuwing Martes at Sabado. Thermal, predictable, maliban na walang pakiramdam na normal. Sa sandaling nawala siya sa kanto, kumilos ako ng may layunin patungo sa kanyang home office. Ang mahogany desk na binili namin sa isang estate sale sa Hamptons ay nasa ilalim ng kanyang mga diploma mula sa Cambridge at Harvard Business School. Lahat ay maayos na nakaayos tulad ng dati, ngunit ang organisasyon na natutunan ko mula sa maraming taon ng forensic accounting ay madalas na nagtatakip sa pinakaelaboradong panlilinlang. Binuksan ko ang aking laptop at nag-login sa aming pinagsamang mga account. Ang aking mga daliri ay gumagalaw sa keyboard na may parehong katumpakan na ginagamit ko kapag sinusubaybayan ang mga ninakaw na pondo para sa Fortune 500 na kumpanya. Ang mga bank statement ng credit card ay mabagal na naglo-load, bawat buwan, nagpapakita ng isang pattern na nagpapabigat sa aking dibdib. Nandoon, isang singil sa Tokyo Mandarin Oriental mula Marso 15 hanggang 18. Malinaw kong naaalala ang weekend na iyon. Si Aiden ay sinasabing nagmaneho patungong Connecticut para tulungan ang kanyang ina na ayusin ang kanyang garahe pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama. Nag-alok akong sumama sa kanya, ngunit iginiit niya na manatili ako sa bahay at magpahinga pagkatapos ng isang partikular na mahirap na audit. Ang singil sa hotel ay para sa 2 bisita, room service para sa 2, spa treatment para sa 2. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang nag-i-scroll pa ako. Paalam. Ang Four Seasons. Isang weekend kung saan siya ay sinasabing nasa mga client dinner sa Midtown. Ako ay nasa bahay na may food poisoning, masyadong masakit para tanungin kung bakit ang kanyang mga client meeting ay nangangailangan ng overnight stay sa mga hotel na 40 minuto mula sa aming apartment. Inilabas ko ang kanyang business credit card. Mas maraming hotel, mas maraming restaurant na hindi ko kailanman narinig na binanggit niya. Mga pagbili ng alahas mula sa Cartier na hindi kailanman natupad bilang mga regalo para sa akin. Ang aking metodikong utak na sinanay upang makita ang mga hindi pagkakapare-pareho sa pananalapi ay nagkatalog ng bawat pagkakaiba habang ang aking puso ay sumusubok na ipaliwanag ang mga ito. Baka mga regalo sa kliyente. Baka ang mga hotel ay para sa mga dumadalaw na executive. Baka may paliwanag na hindi kasama ang aking asawa na nabubuhay ng isang hiwalay na buhay. Tumunog ang aking telepono. Lumabas ang pangalan ni Sophia Chen sa screen. 15 minuto na lang ako, sabi niya nang walang paunang salita. At Eva, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Ang nahanap ko, malawak ito. Magkasama kaming roommate ni Sofia sa NYU, parehong nag-aaral ng accounting bago naghiwalay ang aming mga landas. Mine patungo sa forensic investigation, hers patungo sa kung ano ang cryptic niyang tinawag na private intelligence. Ang kanyang diborsyo mula kay Richard, ang Wall Street trader na natutulog kasama ang kanyang 23 taong gulang na assistant, ay nagpabago sa kanya mula sa isang corporate analyst patungo sa isang taong espesyalista sa tinawag niyang marital reconnaissance. Habang naghihintay sa kanya, nagpatuloy ako sa aking investigasyon. Ang aming pinagsamang investment account ay nagpakita ng regular na aktibidad. Ngunit nang mas malalim akong naghukay, nakakita ako ng mga withdrawal na hindi ko kinikilala. Maliit na halaga sa una, 5,000 dito, 10,000 doon, palaging mababa sa threshold na magti-trigger ng mga automatikong alerto. Ang uri ng sistematikong pagsasalo na nakita ko sa hindi mabilang na mga kaso ng pandaraya, maliban na ngayon ay nangyayari sa aking sariling mga account.
Tumunog ang doorbell. Nakatayo doon si Sofia sa kanyang karaniwang lahat ng itim na kasuotan. Hawak ang tablet sa kanyang dibdib. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Mayroon siyang parehong tingin noong natuklasan niya ang relasyon ni Richard. Noong kinailangan niyang sabihin sa akin ang tungkol sa mga lihim na utang sa pagsusugal ng aking ama pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Noong ang buhay ay nangangailangan ng brutal na katapatan sa pagitan ng mga kaibigan. Ipakita mo sa akin, sabi ko, habang inihahatid siya sa dining room table. Binuksan niya ang kanyang tablet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen na may kasanayan. Ang babaeng nakita ng iyong kapatid ay si Madison Vale. 26 taong gulang, pharmaceutical sales representative para sa Silex Industries. Lumabas ang isang larawan. Blonde, karaniwang maganda sa paraang makintab na nagpapahiwatig ng mamahaling pagpapanatili. Siya ay nagtatrabaho sa teritoryo ng Manhattan sa loob ng 2 taon. Karamihan sa kanyang social media ay pribado, ngunit nagawa kong ma-access ang ilang mga nakatag na larawan. Ang mga imahe na sumunod ay nagpasikip sa aking tiyan. Si Madison at Aiden sa isang restoran na hindi ko kilala. Si Madison at Aiden sa tila isang hotel bar sa Miami. Si Madison at Aiden sa isang charity gala. Ang parehong gabi na ako ay nasa Boston para sa isang kumperensya. Gaano katagal? Parang malayo ang aking tinig na parang ibang tao ang nagtatanong. Batay sa digital footprint, hindi bababa sa 3 buwan. Ngunit Ava, iyon ang hindi pinakakakaiba. Naglabas si Sofia ng isa pang screen. Na-access ko ang security footage ng iyong gusali sa pamamagitan ng isang contact. Tignan mo ito. Ang video ay nagpakita ng lobby ng aming apartment building noong nakaraang Martes. Nandoon si Aiden na pumapasok ng 6:47 ng gabi, may daladalang briefcase. Ang timestamp ay tumugma noong umuwi siya mula sa trabaho. Lahat ay mukhang normal hanggang sa nag-zoom in si Sofia. Panoorin mo ang kanyang anino, sabi niya. Ang anino ay nahulog sa maling anggulo. Kumikislap ito nang bahagya ng dumaan siya sa ilalim ng chandelier. Mga detalye na hindi makikita ng ordinaryong mata. Ngunit kitang-kita sa isang naghahanap ng panlilinlang. Ito ay deep fake technology, ipinaliwanag ni Sofia. May naglalagay ng mga peking footage sa security system ng iyong gusali. Hindi ito amateur work. Pinag-uusapan natin ang sopistikadong software na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar para maipatupad ng maayos. Tinitigan ko ang screen, ang aking isip ay nahihirapang unawain kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit gagastos ng ganito kalaki ang isang tao? Iyan ang kailangan nating malaman. Ngunit mayroon pang iba. Naglabas siya ng isa pang file. Nakausap ko ng diskreto ang ilan sa iyong mga kapitbahay. Si Mrs. Patterson mula sa 20C ay may nabanggit na interesante. Si Mrs. Patterson, 78 taong gulang, ay naninirahan mag-isa kasama ang kanyang 2 Persian cat. Karamihan sa kanyang oras ay ginugugol sa panonood ng hallway sa pamamagitan ng kanyang peephole, ang hindi opisyal na security system ng gusali. Sinabi niya na nakita niyang papalabas si Aiden dala ang mga maleta 3 buwan na ang nakalipas. Noong weekend na ikaw ay nasa Boston para sa isang kumperensya. Naalala niya lalo na dahil tinulungan niya ito sa kanyang mga grocery paglabas niya. Sinabi niyang aalis siya ng matagal. Naalala ko ang weekend na yon. Ang kumperensya ay sa pilitan. 2 araw ng nakakabagot na presentasyon tungkol sa mga bagong regulasyon ng SEC. Umuwi ako Linggo ng gabi upang makita si Aiden na nagluluto ng hapunan. Rosemary chicken, paborito ko. Sinabi niya na ginugol niya ang weekend sa pag-aayos ng kanyang home office at pagtulog. Ang opisina ay mukhang eksaktong kapareho. Ngunit umuwi ako at narito siya, sabi ko. Ang mga salita ay tila malapot sa aking lalamunan. Totoo ba? O baka naman isang tao na kamukhang kamukha niya, bahagyang gumalaw ang silid. Hinawakan ko ang gilid ng mesa, ang aking accountant na utak ay sumusubok na lumikha ng lohikal na mga hanay kung saan wala naman. Iyan ay kabaliwan. Hindi basta-basta napapalitan ang mga tao. Hindi, sumang-ayon si Sofia, ang kanyang tinig ay banayad ngunit matatag. Hindi,
hindi nang walang malaking mapagkukunan at pagpaplano. Ava, may ginagawa bang sensitibo si Aiden? Anumang mga deal o proyekto na maaaring maging target niya. Iniisip ko ang kanyang kamakailang trabaho, mga mergers, acquisitions, ang karaniwang mga aktibidad sa investment banking. Walang tila karapat-dapat sa ganito kalaking panlilinlang, maliban kung mayroon siyang hindi sinabi sa akin. Isa pang lihim na idadagdag sa lumalaking tambak. Kailangan kong makakita ng mas maraming footage, sabi ko. Ang aking tinig ay mas matatag na ngayon. Bawat pagpasok at paglabas sa nakalipas na 3 buwan, mga resibo ng credit card, mga tala ng telepono, lahat. Tumango si Sofia, nagtatype na. Makukuha ko ang kaya ko, ngunit Ava, kailangan mong mag-ingat. Kung sino man ang gumagawa nito, si Aiden man o iba pa, naglagak sila ng malaking mapagkukunan. Hindi ito simpleng relasyon, iba ito. Iniwan ako ni Sofia pagkatapos ibigay sa akin ang isang encrypted na telepono para tawagan siya. Binalaan ako na kumilos ng normal hanggang sa maunawaan namin ang buong saklaw ng nangyayari. Ginugol ko ang natitirang hapon sa isang estado ng suspensyon, naglilinis ng mga bagay na hindi kailangang linisin, nag-aayos ng mga file na nakaayos na. Anumang paraan para mapanatiling abala ang aking mga kamay habang ang aking isipan ay tumatakbo sa mga posibilidad na tila lalong nagiging baliw. 5:30, narinig ko ang susi ni Aiden sa kandado. Ang lalaking baka hindi si Aiden. Ang estranghero na nakatira sa aking bahay, nakikibahagi sa aking kama, naglalaro ng papel ng aking asawa na may ganoong katumpak na hindi ko kailanman pinagdudahan hanggang ngayon. Inayos ko ang aking mukha sa isang bagay na kahalintulad ng kapayapaan at nagsimulang maghanda ng hapunan. Amoy masarap, tawag niya, gaya ng dati. Ang routine ay napakapamilyar na tila muscle memory. Nagpasya akong gumawa ng shrimp scampi, recipe ng aking lola mula sa Naples. Ang bawang at white wine sauce ay pumuno sa apartment ng kanyang mayaman na aroma. Ang partikular na putahing ito ay may kahalagahan sa aming relasyon. Ang tunay na Aiden ay may malubhang allergy sa shellfish na dokumentado ng 3 emergency room visits sa mga nakaraang taon. Ang kanyang medical alert bracelet na ginagamit niya ng relihiyoso sa loob ng 9 taon. Malinaw na nakalista ang shellfish bilang nakamamatay. Paborito mo, sabi ko, habang inilalagay ang plato sa harap niya. Ang aking tinig ay tunog normal, maging kaaya-aya. Ang 20 taon ng pagpapanatili ng composure sa mga investigasyon sa Pandaraya ay nagturo sa akin na paghiwalayin ang takot. Tiningnan niya ang putahe na may tila tunay na kasiyahan. Hindi mo ito ginawa sa napakatagal na panahon. Totoo iyon. Hindi ko ito ginawa dahil mamamatay ang aking asawa kung kakainin niya ito. Ngunit ang lalaking ito ay kinuha ang kanyang tinidor nang walang pag-aalinlangan. Iniikot ang linguini ng may kasanayan. Dinadala ang isang hipon sa kanyang bibig ng may pagpapahalaga. Walang reaksyon, walang pamamaga, walang pag-abot sa EpiPen. Isang lalaki lamang na nag-e-enjoy sa kanyang hapunan. Ito ay kahanga-hanga, sabi niya, habang kumakain pa. Matutuwa ang iyong lola. Ang aking lola ay patay na sa loob ng 15 taon. Ngunit siya ay magiging kasuklam-suklam na makita akong naghahain ng shellfish sa isang taong sinusubukan ko na parang isang specimen sa laboratorio. Pinanood ko siyang kumain, nagkakalakbay ng bawat galaw, bawat ekspresyon, naghahanap ng mga bitak sa kanyang pagganap. Kaya iniisip ko, sabi ko, habang nagdaragdag pa ng alak sa kanyang baso na may mahinahong galaw ng isang taong pinag-uusapan ng panahon. Bisitahin natin ang iyong ina ngayong weekend. Ang tunay na Aiden ay agad nagagawa ng dahilan. Ang kanyang relasyon sa kanyang ina ay komplikado sa pinakamaganda, nakakalason sa pinakamasama. Hindi niya ako kailanman inaprubahan, hindi siya pinatawad sa pagpapakasal sa labas ng kanilang social circle. Ang aming mga pagbisita sa Connecticut ay maingat na nililimitahan, karaniwang nangangailangan ng mga linggo ng negosasyon. Maganda ang tunog niyan, sagot niya nang hindi lumilipas ang isang beat. Matutuwa siyang makita tayo. Matutuwa. Ang kanyang ina ay hindi kailanman naging masaya tungkol sa anumang kasama ko.
Naramdaman ko ang aking telepono na nagre-record mula sa kanyang posisyon sa likod ng fruit bowl. Kinukuha ang pag-uusap na ito na magsisilbing ebidensya ng na ang aking asawa ay napalitan ng isang tao na talagang gusto ang kanyang ina. Maaari tayong manatili buong weekend. Patuloy akong nagtutulak. Tulungan siya sa proyekto sa hardin na binanggit niya. Perpekto. Tatawagan ko siya pagkatapos ng hapunan para ipaalam sa kanya. Ang tunay na Aiden ay mas gugustuhing sumailalim sa dental surgery ng walang anesthesia kaysa gumugol ng isang weekend sa paggawa ng manual labor para sa kanyang ina. Ang lalaking ito ay nabibigo sa bawat pagsubok, ngunit nagtatagumpay ng perpekto sa pagiging mas mabuting bersyon ng aking asawa. Pagkatapos ng hapunan, naupo kami sa sopa para sa aming karaniwang routine sa gabi. Netflix, banayad na pag-uusap tungkol sa aming mga araw, ang komportabling katahimikan ng mag-asawang matagal ng kasal. Maliban na walang tungkol dito ang komportable ngayon. Bawat galaw niya, bawat salita niya ay parang panunood ng isang bihasang puppet master na nagmamanipula ng mga sinulid na hindi ko makita. Pagod na ako, inanunsyo ko ng 10:00 habang nag-uunat sa isang exaggerated na paraan. Ang audit ngayon ay talagang nakakapagod sa akin. Masyado kang nagtatrabaho, sabi niya, habang hinahalikan ang aking noo. Maligamgam ang mga labi, pamilyar ang presyon, ngunit mali sa hindi masabi na paraan. Sa aming silid-tulugan, nagpalit ako ng pajama habang siya ay nagsisipilyo. Ang mga tunog mula sa banyo ay perpekto. Ang electric toothbrush sa loob ng eksaktong 2 minuto, ang mouthwash gargle, ang paghuhugas ng mukha. May nag-aral sa mga gawi ng aking asawa na may anthropological precision. Nang siya ay pumasok sa kama sa tabi ko, pinilit ko ang aking sarili na manatiling tahimik. Tumingal siya sa kanyang gilid. Nakatalikod sa akin. Ang kanyang paghinga ay naging pantay sa loob ng ilang minuto. Ang tunay na Aiden ay isang chronic insomniac na karaniwang nagbabasa hanggang lampas sa tinggabi. Ang lalaking ito ay natulog na parang isang taong walang alalahanin. Walang lihim, walang ninakaw na pagkakakilanlan na bumabagabag sa kanyang budhi. Naghintay ako, nagbibilang ng kanyang paghinga hanggang sa sigurado akong mahimbing na siyang natutulog. Pagkatapos ay tahimik akong lumabas sa kama na may maingat na galaw ng isang taong nagdedebel ng bomba. Ang kanyang briefcase ay nakalagay sa karaniwang lugar nito sa tabi ng dresser, ang katad ay malambot mula sa maraming taon ng paggamit. Ang briefcase ng tunay na Aiden ay dala ng isang impostor. Sa loob, ang karaniwang nilalaman ay mukhang normal sa unang tingin. Laptop, iba't ibang mga file, mga business card. Ngunit sa ilalim ng isang tumpok ng mga investment portfolio, nakakita ako ng isang sobre na hindi kabilang. Nanginginig ang aking mga daliri habang kinukuha ko ang nilalaman nito. Isang pay stub na ginawa para kay Marcus Webb, address sa Queens. Isang card ng aktor. Ngunit ang pinakanakakapinsala ay ang mga sulat kamay na tala, mga pahina at pahina sa ibang sulat kamay na nagdodokumento ng aking buhay sa napakadetalyadong paraan. Ang aking morning routine hanggang sa kung aling tasa ng kape ang gusto ko. Ang aking mga pattern sa pagsasalita na may mga partikular na parirala na naka-highlight. Mga detalye tungkol sa kasaysayan ng aming relasyon na tila isang script na inihanda para sa isang audition. Gusto ni Ava ng kape na may isang asukal, walang cream. Tinatawag niya ang kanyang kapatid tuwing Martes at Huwebes. Ang anibersaryo ay Oktubre 15. Inaasahan niya ang mga bulaklak ngunit nagkukunwaring hindi. Ang kanyang ama ay namatay 3 taon na ang nakalipas, sensitibong paksa. Umiiyak siya tuwing huling eksena ng Casablanca. Ang buong kasal namin ay nabawasan sa mga bullet point. Isang character study para sa isang taong naghahanda na gampanan ang papel ng mapagmahal na asawa. Sa ilalim ng huling pahina, isang tala sa ibang sulat kamay. 3 buwan maximum. Panatilihin ang takip hanggang sa makumpleto ang paglilipat. 3 buwan. Ang pagganap na ito ay may expiration date. Isinuksok ko pabalik ang mga papel sa briefcase ni Marcus gamit ang nanginginig na mga daliri
Ang aking isipan ay nagpoproseso ng mga implikasyon ng pagkumpleto ng paglilipat. Paglilipat ng ano? Ang aming mga ari-arian, ang apartment, ang aking buong buhay. Kinuha ko ang litrato ng bawat pahina gamit ang encrypted na telepono na ibinigay sa akin ni Sofia. Pagkatapos ay tahimik akong bumalik sa kama kung saan ang estranghero na nakasuot ng mukha ng aking asawa ay patuloy na natutulog ng payapa. Kinabukasan ng umaga, Linggo, pinanood ko si Marcus na ginagawa ang kanyang morning routine na may bagong linaw. Bawat galaw ay pinag-aralan, bawat salita ay maingat na pinili. Nang banggitin niya ang pangangailangan na pumunta sa gym, gumawa ako ng isang kagyat na krisis sa kliyente na nangangailangan ng agarang atensyon sa aking opisina. Halos hindi siya tumingin mula sa kanyang tablet, kumaway ng paalam na may pagka-distract ng isang taong ang isipan ay nasa ibang lugar na. Ang aking opisina ay walang laman sa Linggo ng umaga, mga security guard at mga multo ng mga krimen sa pananalapi. Isinara ko ang aking sarili sa aking sulok na opisina na nakaharap sa Park Avenue at binuksan ang aking laptop na may determinasyon ng isang taong malapit nang magsagawa ng operasyon sa sarili niyang buhay. Ang forensic accounting software na ginagamit ko sa pagsubaybay sa corporate fraud ay ngayon ay susuriin ang aking personal na pananalapi. Nagsimula ako sa aming pinagsamang checking account. Ang nakalipas na 3 buwan ay nagpakita ng isang pattern na napaka-subtle na makaliligtaan ko kung hindi ako particular na naghahanap ng pagnanakaw. Mga paglilipat ng $9,999 na mas mababa sa federal reporting threshold. Nasa mga account na hindi ko kinikilala. Ang mga tumatanggap na bangko ay nasa Caymans, kilala sa kanilang mga patakaran sa privacy at pagtutol sa internasyonal na investigasyon. Bawat paglilipat ay na-authorize gamit ang mga kredensyal ng aking asawa sa mga oras na si Marcus ay nakaupo sa tapat ko sa hapagkainan o natutulog sa tabi ko sa kama. Ang tunay na Aiden ay nasa ibang lugar. Sistematikong sinisingil ang aming mga account habang ang kanyang kinuha na dobleng nagpapanatili sa akin na distracted ng perpektong mga paggaya ng domestic bliss. Sinubaybayan ko ang pera sa pamamagitan ng 3 shell company, bawat isa ay nakarehistro sa iba't ibang jurisdiksyon, bawat isa ay humahantong sa isa pang dead end. Lux Corp International sa Caymans, Meridian Holdings sa Panama, Apex Investments sa Cyprus, mga corporate structure na dinisenyo upang maglaban ng pera at itago ang mga ari-arian mula sa mga taong tulad ko. Ang landas ay lumamig sa mga Swiss bank na ang mga patakaran sa privacy ay maalamat. 50 taon ng ipon, pamumuhunan at maingat na pagpaplano sa pananalapi na nawawala sa mga numbered account na nakikita ko ngunit hindi ko mahawakan. Ang saklaw ng pagnanakaw ay nagparamdam sa akin ng pisikal na sakit. $400,000 mula sa aming investment portfolio. $600,000 mula sa home equity line na hindi namin kailanman ginamit. Isa pang $300,000 mula sa iba't ibang retirement account. Lahat ay kinuha bilang mga pautang na hindi magti-trigger ng mga agarang alerto. Nota, 1.3 milyon na sistematikong nakuha habang natutulog ako sa tabi ng isang estranghero na nakabisado ang aking mga kagustuhan sa kape. Ngunit ang pera ay simula pa lamang. Nang na-access ko ang aking professional na client database, nakakita ako ng mas masahol pa. Ang mga login record ay nagpakita ng access mula sa mga IP address na hindi ko kinikilala. Mga pag-download ng sensitibong impormasyon sa pananalapi mula sa 3 malalaking corporate audit na aking isinagawa. Impormasyon na sa maling kamay ay maaaring magpatupad ng insider trading na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Inilabas ko ang professional profile ni Madison Vale. Ang pharmaceutical sales representative ay tila isang cover story na ngayon. Ang kanyang LinkedIn ay nagpakita ng mga koneksyon sa ilang hedge fund managers, ang uri na nagpapatakbo sa mga legal na gray areas at hindi particular tungkol sa pinagmulan ng kanilang impormasyon. Ang kanyang travel history sa social media ay ganap na tumutugma sa mga kahina-hinalang trade sa mga stock ng pharmaceutical na naganap bago ang mga malalaking FDA announcements. Hindi lang sila nagnanakaw sa akin.
Ginagamit nila ang aking reputasyon, ang aking access, ang aking mga relasyon sa kliyente upang gumawa ng mga federal crimes. Bawat hindi autorisadong pag-login, bawat ninakaw na file, bawat kahina-hinalang trade ay mababakas sa aking mga kredensyal. Natuklasan ko na hindi lang ako mawawala ng pera, mawawala ang aking lisensya, ang aking karera, posibleng ang aking kalayaan. Kailangan ko ng tulong higit pa sa kayang ibigay ni Sofia. Sumagot si Grace Morrison sa ikatlong ring. Ang kanyang tinig ay magaspang dahil sa pagtulog. Magkaibigan kami mula pa noong siya ay isang ambisyosong prosecutor at ako ay nagpapatotoo bilang isang expert witness sa mga kaso ng pandaraya. Ang kanyang diborsyo mula sa isang hukom na tumatanggap ng suhol ay nagtapos sa kanyang karera sa DA's office, ngunit pinatalas ang kanyang pag-unawa kung paano nabigo ang sistema sa mga babaeng nakatuklas na ang kanilang mga asawa ay mga kriminal. Ava, 7 na ng umaga sa linggo. Kailangan ko ang tulong mo. Maaari mo ba akong puntahan sa aking opisina? Mayroon sa aking tinig na dapat ay nagpahiwatig ng pagkaapurahan. 20 minuto, sabi niya, at ibinaba ang telepono. Dumating si Grace na mukhang isinuot niya ang unang damit na nahawakan niya. Ang kanyang mga prosecutorial instincts ay matalas pa rin sa kabila ng 3 taon sa pribadong practice. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang mga financial transfer, ang mga ninakaw na client data, ang mga litrato ng laman ng briefcase ni Marcus. Sinuri niya ang ebidensya na may nakatutok na intensity na dating nagpapaisip sa mga defense attorney. Ito ay sopistikado, sabi niya sa wakas. Professional level identity theft na sinamahan ng financial fraud at corporate espionage. Ngunit narito ang iyong problema. Lahat ay technically authorized. Ginamit ang mga kredensyal ng iyong asawa, ang kanyang biometrics, ang kanyang mga password, nang hindi napatutunayan na hindi siya talaga naroroon para sa mga transaksyong ito. Naghahanap ka ng he said, she said situation. Ngunit may ebidensya ako na si Marcus Webb ay nagpapanggap sa kanya. Isang aktor na maaaring sabihin na siya ay kinuha para sa isang lehitimong dahilan. Baka gusto kang sorpresahin ni Aiden. Baka ito ay research para sa isang bagay. Kung wala si Aiden dito upang pabulaanan ang kwentong iyon at siya ay malamang natatanggi sa lahat mula sa kung saan man siya nagtatago, hindi kikilos ng mabilis ang mga awtoridad. Sa oras na mag-imbestiga sila, mawawala na ang pera at mawawala ang ebidensya. Nag-buzz ang aking telepono. Hindi ang aking regular na telepono, ngunit ang encrypted na ibinigay sa akin ni Sofia. Naiwan ko itong nakatago sa aking desk drawer. Ang notifikasyon ay nagpakita ng bagong mensahe sa isang app na hindi ko kilala. Sumilip si Grace habang binubuksan ko ito. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Tignan mo ang lumang telepono ni Aiden. Tumingin ako kay Grace. Sino pa ang nakakaalam nito? May gustong may mahanap ka, sabi niya. Mukhang mga breadcrumbs ito. Nagmaneho kami pabalik sa aming apartment. Si Marcus ay nasa gym pa. Ang kanyang linggo na routine ay kasing predictable ng orasan. Diretso ako sa home office ni Aiden patungo sa drawer ng desk kung saan niya itinago ang mga lumang electronics na sinabi niyang i-recycle, ngunit hindi niya talaga itinapon. Naroon ang kanyang dating iPhone. Basag ang screen mula noong nahulog niya ito habang bumababa ng taxi 6 na buwan na ang nakalipas. Pinindot ko ang power button na hindi umaasa sa anuman. Nagliwanag ang screen. 5% battery ngunit buhay. Ang telepono ay nakakatanggap ng mga mensahe sa loob ng ilang buwan habang sinasabing sira. Binuksan ko ang mga mensahe gamit ang nanginginig na mga daliri. May pag-uusap kay Madison Vale na bumabalik 8 buwan na ang nakalipas. Mga plano, mga larawan at mga detalye na nagpagulo sa aking dugo. Walang suspetsa ang asawa. Sumulat si Aiden 3 buwan na ang nakalipas. Perpekto si Marcus. Sa oras na malaman niya, hindi na tayo mahuhuli. Nakatingin si Grace sa screen ng telepono, ang kanyang prosecutor na isipan ay bumubuo na ng kaso. Bukas ay Lunes na. Kung plano nilang tapusin ang lahat, kailangan nating kumilos ngayong gabi. Naramdaman ko ang isang bagay na nagbago sa loob ko. Ang takot at pagkalito ay nagiging malamig na determinasyon.
Ang parehong focus na tumulong sa akin na unravel ang mga milyon-dolyar na fraud schemes ay poprotekta na ngayon sa kung ano ang natitira sa aking buhay. Ibinigay ko kay Grace ang telepono at lumapit sa aking laptop na may bagong layunin. "Ano ang ginagawa mo?" tanong ni Grace, naglalagay ng patibong. Baka ninakaw ni Aiden ang aking pera. Ngunit nakalimutan niya na ako ang nakakaalam kung paano ito subaybayan. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard, lumilikha ng isang bagay na maganda sa kanyang pagiging simple. Isang financial virus na nakabalat kayo bilang mga ordinaryong investment document na lalabas sa aming shared cloud storage. Ang code ay elegante, dinisenyo upang mag-activate sa sandaling may sino mang mag-access sa aming pinagsamang mga account mula sa isang international IP address. Kapag na-trigger, i-freeze nito ang bawat transaksyon, i-lockdown ang lahat ng kaugnay na account at sabay-sabay na aalertuhan ang mga federal investigator sa mga kahina-hinalang aktibidad. Legal ba iyan? Tumingin si Grace sa aking balikat. Akin ang sarili kong account. Pinoprotektahan ko ang aking mga ari-arian mula sa pagnanakaw. Ganap na legal. Nailagay ko ang virus sa mga file na may label na Q3 Investment Review at Tax Documents 2024. Ang pagmamataas ni Aiden ang magiging kapahamakan niya. Palagi niyang sinusuri ang aming mga pamumuhunan bago ang mga malalaking desisyon. Isang gawi mula sa kanyang mga araw sa pagbabangko na kahit ang krimen ay hindi nakabasag. Bumukas ang pinto ng apartment. Bumalik si Marcus mula sa gym, humuhuni ng isang hindi malinaw na himig. Nagpalitan kami ng tingin ni Grace. Agad niyang naintindihan, isinuksok ang telepono ni Aiden sa kanyang bag habang isinara ko ang aking laptop. Nagtatrabaho sa linggo ulit. Lumitaw si Marcus sa pasukan. Gym bag sa kanyang balikat. Perpekto ang pagganap, pawis sa kanyang noo. Dapat ka talagang magpahinga. Tapos na lang, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Dumaan si Grace para pag-usapan ng isang kaso na aming pinagtutulungan. Tumango siya kay Grace na may kasanayang pang-akit. "Mabuti kang makita. Mananatili ka ba para sa tanghalian?" "Sa katunayan," sabi ko, habang tumatayo. "Iniisip ko na magtanghalian tayo sa lugar na iyon sa Atoria. Alam mo kung saan tayo pumunta pagkatapos ng ating honeymoon. Mayroon silang napakagandang grilled octopus." Hindi nagbago ang ngiti ni Marcus, ngunit nakita ko ang kislap ng takot sa kanyang mga mata. Hindi pa kami kailanman pumunta sa Atoria ng magkasama. Ang tunay na Aiden at ako ay nag-honeymoon sa Santorini, hindi sa Greece tulad ng nabanggit ko. Ngunit hindi alam ni Marcus iyon. Atoria, inulit niya, bumibili ng oras. Ang maliit na Tivoli kung saan tayo sumayaw hanggang madaling araw. Sinabi mong ito ang pinaka-romantikong gabi ng iyong buhay. Pinanood ni Grace ang aming palitan na parang isang tennis match, kinikilala ang pagsubok na aking isinasagawa. Bahagyang tumigas ang panga ni Marcus. Siyempre, sabi niya sa wakas, bagaman akala ko sarado na para sa renovations, isang kumpletong haka-haka upang takpan ang kanyang kamangmangan. Ang lugar na aking inilarawan ay hindi umiiral. Ngumiti ako ng mainit, naglalaro ng mapagmahal na asawa habang nagdodokumento ng isa pang bitak sa kanyang pagganap. "Baka tama ka, Thai food na lang ang i-order natin." Ang kaginhawaan sa kanyang balikat ay nakikita. Umalis si Grace, dala ang ebidensya. Habang papunta si Marcus sa pagligo, tumawag ako ng 3 beses na magpapaliyab sa maingat na binuong plano ni Aiden. Una, si Robert Steinberg, CEO ng Steinberg Industries at pinakamalaking kliyente ni Aiden. Pinanatili ko ang aking tono na kaswal, nag-aalala, ngunit hindi balisa. "Robert, pasensya na sa paggambala sa iyo sa linggo. Ngunit napansin ko ang ilang hindi pangkaraniwang aktibidad sa investment portfolio ng iyong kumpanya habang sinusuri ang mga kalapit na account. Walang seryoso, marahil ay isang clerical error lang, ngunit baka gusto mong tingnan ito ng iyong koponan." Ang binhing pagdududa ay naitanim, diniligan ng sapat na pag-aalala upang mag-trigger ng isang internal audit na makakatuklas ng mga pagkakaiba na bumabalik sa hindi autorisadong access ni Aiden. Pangalawang tawag, si Jennifer Wu sa Phoenix Capital. Parehong diskarte, ibang anggulo.
Isang misteryosong paglilipat na hindi tumutugma sa kanilang karaniwang mga pattern. Napakakaiba, marahil ay walang halaga, ngunit sulit tingnan. Pangatlo, si David Martinez sa Meridian Financial. Sa Lunes ng umaga, 3 malalaking kumpanya ang makakatuklas ng mga security breach na lahat ay bumabalik sa mga kredensyal na nauugnay kay Aiden Mercer. Tumunog ang aking telepono habang tinatapos ko ang pangatlong tawag. Ang caller ID ay nagpakita ng assisted living facility ng aking ina sa New Jersey. Naghigpit ang aking dibdib. Ang mga tawag sa linggo ng hapon ay karaniwang nangangahulugan ng mga medikal na emerhensya. Mrs. Chin, ang tinig ay kay Nancy, ang director ng facility. Maayos ang iyong ina, ngunit siya ay lubhang balisa. Iginiit niya na may nagsisinungaling tungkol sa pagbisita ng iyong asawa sa kanya. Pupunta na ako roon. Ang biyahe patungong New Jersey ay tumagal ng 90 minuto. Si Marcos ay naniniwala na ako ay humahawak ng isang krisis sa gamot ng aking ina. Ang pasilidad ay nakaupo sa gitna ng mga puno na nagsisimula pa lamang maging ginto. Isang mapayapang kapaligiran para sa mga buhay sa kanilang mga huling kabanata. Ang silid ng aking ina ay nakaharap sa hardin, mga larawan na tumatakip sa bawat ibabaw. Ang kanyang mga alaala ay naging tangible. Ava. Hinawakan niya ang aking mga kamay sa sandaling pumasok ako. Ang kanyang hawak ay mas malakas kaysa sa dapat na payagan ng kanyang 82 taon. Ang babaeng iyon ay nagsisinungaling. Sinabi ko sa kanya na narito si Aiden noong nakaraang buwan, ngunit sinabi niyang walang tala. Nakatayo si Nancy sa sulok na mukhang nagsisisi. Ang visitor log ay walang entry, ngunit si Mrs. Chin ay determinado. Ang demensya ng aking ina ay ginawa siyang hindi maaasahang saksi sa karamihan ng mga sitwasyon, ngunit siya ay may mga sandali ng nakakagulat na kalinawan, lalo na tungkol sa mga kamakailang kaganapan. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanyang pagbisita, nanay. Dumating siya noong Huwebes. Naaalala ko dahil araw ng puding iyon. Nagtanong siya tungkol sa life insurance ng iyong ama. Gustong malaman kung may iba pang mga policy maliban sa alam mo. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa Northwestern Mutual Policy, ang isa na hindi kailanman sinabi sa iyo ng iyong ama. Sinabi ni Aiden na gusto niyang siguraduhing protektado ka. Nanigas ang aking dugo. Mayroong isa pang policy, isa na natuklasan ko lamang pagkatapos ng pagkamatay ni tatay. $500,000 na ginamit upang bayaran ang pangangalaga ni nanay. Ilang tao lang ang nakakaalam tungkol dito. Nagtanong ba siya tungkol sa iba pa? Ang safety deposit box. Gusto niyang malaman kung aling bangko at kung ano ang laman nito. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa koleksyon ng barya ng iyong ama. Ang isa na sa tingin niya ay magiging mahalaga balang araw. Hininalikan ko ang kanyang noo, nangangako na babalik ako sa lalong madaling panahon at lumabas sa hallway kasama si Nancy. Suriin ang iyong security footage mula noong nakaraang buwan. Tuwing Huwebes, naglabas si Nancy ng mga file sa kanyang tablet. Nag-scroll kami sa mga linggo ng footage. Mga residente na pumapasok at lumalabas, mga pamilya na bumibisita, mga pagbabago sa staff. Pagkatapos ay nandoon siya. Agosto 15, 2:47 ng hapon. Si Aiden na naglalakad sa pintuan, pumipirma sa visitor log, gumugol ng 43 minuto kasama ang aking ina. Ngunit ang log na inilabas ni Nancy, ang pisikal na sign-in sheet, ay na-photograph at na-archive. Ang pangalan ni Aiden ay wala doon. Ang pahina ay nagpakita ng isang blangko na tila ang linyang iyon ay nilaktawan ng buo. Pinirmahan niya iyon, sabi ni Nancy, nalilito. Pinanood ko siyang pumirma. May nag-digitally alter ng archived image, tinanggal ang kanyang pirma ng may surgical precision. Ngunit hindi nila naisip na suriin ang security footage. Si Aiden ay nagpaplano na nito sa loob ng maraming buwan, nangangalap ng impormasyon tungkol sa bawat ari-arian, bawat polisiya, bawat posibleng pinagmulan ng pera. Target pa niya ang aking ina, pagkuha ng kanyang nalilitong mga alaala para sa mga detalye ng pananalapi. Nagmaneho ako pabalik mula sa New Jersey, dala ang security footage ng NY na nakasave sa aking telepono.
Isa pang piraso ng ebidensya sa lumalaking bundok ng panlilinlang ni Aiden. Ang linggo ng gabi mabagal ang daloy ng trapiko, binibigyan ako ng oras upang iproseso ang kinakalkulang kalupitan ng pagbisita sa aking ina, pagkuha ng impormasyon sa pananalapi mula sa isang babae na ang isipan ay nag-iiba-iba sa pagitan ng mga dekada na parang radyo naghahanap ng mga signal. Nagbuzz ang aking telepono na may mensahe mula kay Kay. Ang kanyang flight ay lumapag sa Charles de Gaulle, 3 oras na ang nakalipas. Ang mga nakalakip na larawan ay nagpatigas sa aking mga kamay sa manibela. Si Aiden at Madison sa airport currency exchange, ang kanyang kamay sa likod niya na may kaswal na pagiging pamilyar. Isa pang larawan ang nagpakita sa kanila na sumasakay sa isang taxi. Ang ulo ni Madison ay nakahilig sa kanyang balikat. Pareho silang tumatawa sa isang bagay sa kanyang telepono. Ang timestamp ay nagpakita ng 4:47 ng hapon, Paris time. Ang susunod na larawan ay nagpatigil sa aking paghinga sa isang sandali. Nakatayo sila sa reception desk ng Hotel Lancaster sa Champosis, isang lugar kung saan nagsisimula ang mga kwarto sa $800 bawat gabi. Si Madison ay nakasuot ng isang diamond bracelet na kinikilala ko. Ang isa na sinasabing binili ni Aiden para sa ika-70 kaarawan ng kanyang ina, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang body language sa pagitan nila ay nagsasalita ng kasanayang kaginhawaan. Ang uri na nabubuo sa loob ng maraming taon, hindi buwan. Ang paraan ng kanyang pag-aayos ng kanyang kwelyo, ang paraan ng kanyang paggabay sa kanya sa lobby na may proprietary confidence. Hindi ito isang bagong relasyon. Ito ay isang relasyon na maaaring nauuna pa sa aming buong kasal. Pumasok ako sa garahe ng aming gusali ng alas 8:30 upang makita si Marcus na naglalakad malapit sa elevator. Ang kanyang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay muling nagpakita ng pag-aalala, ngunit hindi sapat na mabilis upang itago ang kislap ng pagkabalisa sa ilalim. "Narito ka na," sabi niya, bigla ang tinapos ang kanyang tawag. "Nag-aalala ako. Kumusta ang iyong ina?" Maayos lang siya. Medyo nalilito tungkol sa ilang lumang financial documents. Pinanood ko siyang iproseso ito, nakita ang bahagyang pagre-relax sa kanyang balikat nang hindi ako nagbigay ng detalye. Bumalik sa aming apartment, gumawa ako ng desisyon na maaaring magbunyag ng lahat o sirain ang aking pagkakataon sa katarungan. Nakaupo sa tapat ni Marcus sa aming dining table, dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono. Iniisip ko, sabi ko, habang nag-i-scroll sa aking kalendaryo. Malapit na ang aming anibersaryo sa susunod na buwan. 8 taon mula noong dinner party kung saan kami nagkakilala. Tumango si Marcus, ang kanyang aktor na pagsasanay ay pinapanatiling neutral ang kanyang ekspresyon sa kabila ng katotohanan kami ni Aiden ay ikinasal sa loob ng 7 taon, hindi 8. Isa pang pagsubok na nabigo. Gusto kong gumawa ng isang espesyal na bagay. Isang surprise party ng Martes ng umaga bago magbukas ang mga merkado. Mag-imbita ng lahat ng iyong mga kasamahan mula sa firm, ang iyong pinakamalalaking kliyente. Ipakita sa kanila ang apartment. Maghain ng champagne at ang maliliit na pastry mula sa French place na gusto mo. Kumikislap ang kanyang mga mata na may pagkalito. Martes ng umaga. Iyon ay hindi karaniwang oras para sa isang party. Palagi mong sinabi na ang pinakamahusay na mga deal ay nangyayari bago ang almusal. Bukod pa rito, ito ay magiging di malilimutan. Iba. Naglabas ako ng aking mga contact, hinahayaan ng sigasig na magbigay kulay sa aking tinig. Ako ang bahala sa lahat. Magpadala ka lang ng mga imbitasyon ngayong gabi. Gawin mong eksklusibo, kagyat. Sabihin mong mahalaga na dumalo sila. Nag-atubili si Marcus, malinaw na sinusubukang alamin kung ito ay bahagi ng kanyang script o isang bagay na hindi inaasahan. Ngunit ang pagtanggi ay sisirain ang kanyang karakter at ang pagpapanatili ng kanyang takip ay pinakamahalaga. "Kung iyon ang gusto mo," sabi niya sa wakas. "Perpekto! Ipadala mo na habang nagluluto ako ng hapunan? Gusto kong makita ang kanilang mga sagot." Pinanood ko siyang gumawa ng mensahe sa kanyang telepono.
Ang kanyang mga daliri ay nag-aatubiling gumagalaw sa screen. Investment banking colleagues, major clients, mga tao na ang presensya ay magiging imposible na ipaliwanag kapag dumating ang mga federal agent. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang dumating ang mga sagot. Pagkalito na may kasamang pagsang-ayon. Kapag humiling si Aiden Mercer ng iyong presensya, ikaw ay dumalo. Habang naghahanda ng aming huling hapunan ng magkasama, nakaramdam ako ng hindi inaasahang awa para kay Marcus Webb. Siya ay isang bigong aktor mula sa Queens na nag-isip na nakakakuha siya ng break, naglalaro ng isang papel para sa kung ano ang marahil ay naisip niyang isang reality show o isang malaking prank. Sa halip, siya ay naging kasabwat sa mga federal crimes. Nakulong sa isang pagganap kung saan ang mga pusta ay mga sentensya sa pagkakakulong, hindi masamang mga review. Gumawa ako ng salmon na may asparagus. Simple at mabilis, nakaupo si Marcus sa kitchen island. Pinapanatili ang ilusyon ng domestic normally habang pareho naming alam na may isang bagay na fundamental na nagbago. Ang script na kanyang naisaulo ay hindi na tumutugma sa eksenang nilalaro. Alak? Nag-alok ako habang itinatagilid ang isang bote ng Malbec na karaniwan naming pinagsasaluhan sa mga linggo ng gabi. Mabilis siyang umiling. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Akala ko mayroon akong nalalapit na sakit. Ang unang pagkakataon sa loob ng 30 buwan, tumanggi siya sa alak. Ang kanyang mga instincts ay sumisigaw ng mga babala, kahit na ang kanyang malay na isipan ay hindi ganap na naproseso ang panganib. Nagbuhos ako ng isang baso para sa aking sarili. Kinakailangan ang liquid courage para sa kung ano ang paparating. Marcus, sabi ko ng tahimik, at ang buo niyang katawan ay tumigas. Hindi ko kailanman tinawag si Aiden sa maling pangalan. Alam ko kung sino ka. Ang katahimikan ay lumawig sa pagitan namin na parang isang masikip na lubid. Ang kanyang mukha ay nagpalipat-lipat sa mga emosyon, sorpresa, takot, kalkulasyon, at sa wakas ay pagtanggap. Nang siya ay magsalita, nawala ang British accent, napalitan ng purong Brooklyn. Gaano katagal mo na itong alam? Mula noong Martes ng umaga. Noong nakita ng aking kapatid ang tunay na Aiden na nakasakay sa eroplano habang ikaw ay nakaupo sa aming sala. Inilagay niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, ang galaw ay napakatotoong makatao na ang aking galit ay kumislap. Hindi ko alam ang tungkol sa mga krimen. Ibig kong sabihin, sinabi niyang kayo ay hiwalay na kailangan niya ng isang tao para sa house sit. Upang mapanatili ang hitsura para sa mga kadahilanang pangnegosyo, binayaran ako ng 20,000 cash para magkunwaring siya sa loob ng 3 buwan. Akala ko ito ay kakaiba, ngunit legal. Talaga bang naniwala ka riyan? Gusto ko. Bahagyang pumitik ang kanyang tinig. Nag-audition ako sa loob ng 15 na taon, naghihintay ng mesa, nagmamaneho ng mga delivery truck, nanonood ng mga mas batang aktor na nakakakuha ng mga papel na gusto ko. Pagkatapos ay dumating ang lalaking ito, nag-alok sa akin ng mas maraming pera kaysa sa nakita ko para gumanap ng isang papel. Hindi ako nagtanong dahil hindi ko ito kayang bayaran. Nag-buzz ang aking telepono na may text mula kay Grace. Ang FBI ay gagalaw bukas ng umaga. Lahat ay nakahanda. Tumingin ako kay Marcus, ang estrangherong ito na natulog sa aking kama, kumain sa aking mesa, nakibahagi sa isang panlilinlang na sumira sa aking buhay. Ngunit nakaupo sa tapat niya ngayon, nakikita ang pagkatalo sa kanyang mga balikat, kinilala ko ang isa pang biktima ng manipulasyon ni Aiden. Bukas ng umaga, darating ang mga federal agent. Ang mga inimbitahan mo ay narito upang masaksihan ito. Maaari kang mahuli bilang kasabwat o makipagtulungan bilang saksi. Saksi, sabi niya kaagad. Diyos na saksi. Mayroon akong mga dokumento, mga recording. Pinilit niya akong itago ang lahat kung sakaling maghinala ka. Sinabi niyang ito ay insurance. Si Marcus ay gumugol ng gabi sa aming sopa pagkatapos ipakita sa akin ang susi ng isang storage unit kung saan niya itinago ang lahat. Mga kontrata, mga recording ng mga tawag sa telepono kay Aiden, detalyadong mga tagubilin para sa pagpapanatili ng panlilinlang. Halos hindi kami natulog. Pareho kaming naghihintay sa bukang liwayway na magwawakas sa elaborate na pagganap na ito. 5:47 ng umaga, tumunog ang aking telepono.
Nahuli sila, sabi ni Kay. Ang kanyang tinig ay nagdadala ng pagkapagod at kasiyahan sa pantay na sukat. Ang mga pulis ng Pransya ay nahuli sila sa Charles de Gaulle. Sinusubukan nilang sumakay sa isang connecting flight patungong Switzerland. Inilagay ko siya sa speaker upang marinig ni Marcus. Umupo siya sa sopa, ang kumot na ibinigay ko sa kanya ay nakabalot sa kanyang baywang, mukhang isang lalaki na malapit nang marinig ang kanyang sariling hatol. Ang pag-aresto ay dramatikong, patuloy ni Kaye. Nasa premium lounge sila nang dumating ang mga pulis. Nagsimulang umiyak si Madison, sinasabing wala siyang alam tungkol sa anumang krimen. Ngunit si Aiden, ang kanyang composure ay sa wakas ay nabutas. Sinubukan niyang tumakbo. Tinakel nila siya doon sa harap ng lahat. May nag-film nito. Nasa European news channels na ito. Pinikit ni Marcus ang kanyang mga mata. Marahil ay napagtanto kung gaano kalapit siya sa pagkakaposas. Lumakad ako sa kusina at nagsimulang gumawa ng kape. Ang aking mga kamay ay matatag sa kabila ng adrenaline na dumadaloy sa aking sistema. Ang apartment ay malapit nang mapuno ng mga saksi sa pagtatapos ng panlilinlang ni Aiden. Alas 7:30 ng umaga, dumating ang mga unang bisita. Si Robert Steinberg mula sa Steinberg Industries, mukhang nalilito ngunit mausisa. Si Jennifer Wu mula sa Phoenix Capital, maayos ang pananamit sa kabila ng hindi karaniwang oras. Si David Martinez, ilang junior partners mula sa firm ni Aiden, mga kliyente na ang mga portfolio ay kumakatawan sa bilyon-bilyong pinamamahalaang assets. Nagkukumpul sila sa aming sala, tumatanggap ng kape at gumagawa ng awkward small talk tungkol sa misteryosong pagkaapurahan ng imbitasyon. Mas mabuting maging sulit ito, Aiden, sabi ni Robert kay Marcus na nakatayo ng tulala sa tabi ng bintana. Nakansela ko ang isang breakfast meeting kasama ang Soul Team. Tumingin si Marcus sa akin, halata ang takot sa kanyang mga mata. Hindi siya inihanda ng script para dito. Humakbang ako pasulong, naglalaro ng magiliw na hostess sa huling pagkakataon. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta. Alam kong hindi karaniwan ang oras, ngunit maiintindihan ninyo sa isang sandali kung bakit mahalaga ang inyong presensya. Alas 7:58 ng umaga, narinig ko ang mga yabag sa hallway. Maraming set na gumagalaw ng may layunin. Narinig din ni Marcus ang mga ito, ang kanyang mukha ay naging maputla. Ang doorbell ay tumunog ng isang beses, formal na sinundan agad ng mahigpit na pagkatok. Mga federal agent, mayroon kaming warrant. Sumabog ang silid sa mga nakakalitong bulungan habang binuksan ko ang pinto. 6 na FBI agent ang pumasok. Ang kanilang presensya ay agad na nagbago ng aming apartment mula sa social gathering patungo sa crime scene. Ang lead agent, isang babae na may bakal na kulay abo na buhok at mga mata na walang napalampas, ay itinaas ang kanyang kredensyal. Agent Sarah Brennan, FBI Financial Crimes Division. Hinahanap namin si Aiden Mercer. Ako iyon, sabi ni Marcus, ang kanyang Brooklyn accent ay tumatagos sa British veneer. Maliban na hindi. Ibig kong sabihin, tumingin siya kay Agent Brennan na may desperadong ginhawa. Gusto kong makipagtulungan. Mayroon akong ebidensya. Kinuha ako para magpanggap sa kanya. Tumahimik ang silid maliban sa isang tasa ng kape ng isang tao na bumagsak ng masyadong malakas. Si Robert Steinberg ay nagbukas at nagsara ng bibig na parang isdang nahihirapang huminga. Kinuha ni Jennifer Wu ang kanyang telepono, malamang na kinakalkula ang exposure ng kanyang kumpanya sa kung anuman ang nagaganap. Mr. Webb, sabi ni Agent Brennan nang malinaw na alam na ang kanyang tunay na pangalan. Ikaw ay inaaresto para sa conspiracy to commit fraud, identity theft at money laundering. Habang hinuhuli nila si Marcus, tumingin siya sa akin na may parang pasasalamat. Ang storage unit sa Queens Boulevard, sabi niya kaagad. Unit 447, lahat ay naroon. Habang binabasa ng mga ahente ang mga karapatan ni Marcus, nag-buzz ang aking laptop na may notifikasyon na inaasahan ko. Ang financial virus ay na-activate na. Sa aking screen, pinanood ko sa real-time habang ang mga account sa buong Caymans, Switzerland at Cyprus ay sabay-sabay na nag-freeze. $47 million sa mga ninakaw na pondo na nakalock sa Digital Amber. Ang mga tala ng transaksyon ay automatikong ipinasa sa mga federal prosecutor, sa IRS, sa SEC.
Bawat ahensya na inakala ni Aiden na kanyang iniiwasan ay mayroon na ngayong kumpletong tala ng kanyang mga krimen. Mrs. Mercer, lumapit sa akin si Agent Brennan habang sinisigurado ng kanyang koponan si Marcus. Kakailanganin ka naming samahan para sa isang formal na pahayag. Siyempre, ngunit una, ang mga taong ito ay nararapat na malaman kung bakit sila narito. Kinuha ko ang aking telepono, hinahanap ang recording ng tawag ni Kyle noong Martes ng umaga. Ang kanyang tinig ay pumuno sa silid, malinaw at propesyonal. Kailangan kong itanong sa iyo ng isang bagay na kakaiba. Ang iyong asawa, nasa bahay ba siya ngayon? Ang recording ay nagpatugtog sa mga unang sandali ng pagtuklas. Ang mga natipong executive ay nakinig na may lumalagong pag-unawa. Ang pag-unawa ay lumalabas sa kanilang mga mukha. Hindi sila narito para sa isang anniversary party. Sila ay mga saksi sa pagkalansag ng isang malaking pandaraya na maaaring sumira sa kanilang mga kumpanya. Ang iyong asawa, kausap ni Agent Brennan ang silid habang nagtatrabaho ang kanyang koponan, ay nagnanakaw ng mga corporate secret at nagpapadali ng insider trading gamit ang impormasyong nakuha sa pamamagitan ng forensic accounting work ng iyong asawa. Ang lalaking nakikilala mo sa nakalipas na 3 buwan ay si Mr. Webb. Kinuha upang mapanatili ang ilusyon habang ang tunay na Aiden Mercer ay sinusubukang tumakas na may mga ninakaw na ari-arian. Si David Martinez ay umupo sa aming sopa. Kinakalkula ang exposure ng kanyang kumpanya. Si Jennifer Wu ay nasa telepono na kasama ang kanyang legal team, ngunit si Robert Steinberg ay lumapit sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa parang paghanga. Nalaman mo, ikaw ang nagplano nito. Tumango ako, pagod na bigla. Inaasahan niya sa akin na hindi mapansin o hindi mapatunayan ito kung sakaling gawin ko. Ang mga hindi pagkakapare-pareho sa audit na iyong binanggit noong linggo ay totoo. Ang iyong mga sistema ay nakompromiso, ngunit ngayon ang FBI ay mayroon ng lahat ng kailangan nila upang masubaybayan kung ano ang eksaktong kinuha at kung paano. Nagbuzz ang telepono ni Agent Brennan. Sumagot siya. Makinig ka. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Kinumpirma ng mga autoridad ng Pransya na hawak nila sina Aiden Mercer at Madison Vale. Sila ay i-extradite upang harapin ang mga kaso dito. Ang apartment na naging tahanan natin, ang ating santuwaryo, ay ngayon ay isang crime scene. Kinunan ng litrato ng mga ahente ang lahat, nangalap ng ebidensya, tinatrato ang ating buhay ng magkasama bilang mga exhibit sa isang federal case. Ang mga natipong saksi ay unti-unting umalis, bawat isa ay humihinto upang mag-alok ng awkward na pakikiramay o nakakalitong pasasalamat. Habang ang huling ahente ay naghahanda na umalis, ibinigay ni Agent Brennan sa akin ang isang card. Kakailanganin ka naming tumestigo. Ang iyong forensic work, ang virus na iyong nilikha upang subaybayan ang pera, ito ang pundasyon ng aming kaso. Nandyan ako, sabi ko. Ibig sabihin, tahimik ang apartment. Nakatayo ako sa aming kusina, napapaligiran ng mga labi ng huling pagganap ni Marcus. Ang kanyang tasa ng kape ay nasa counter pa rin, ang kumot na ginamit niya sa sopa, ang mga tala na itinago niya sa buong apartment upang maalala ang kanyang mga linya. Mga props sa isang dula na sa wakas ay natapos na. Nagbuzz ang aking telepono na may news alert, video mula sa Charles de Gaulle, nanginginig ngunit malinaw. Si Aiden na nakaposas, ang kanyang perpektong composure ay nabasag, inilalabas sa paliparan habang ang mga manlalakbay ay humihinto upang tumingin. Si Madison sa tabi niya, ang designer makeup ay nabahiran ng luha, ang kanyang Parisian dream ay natapos sa kustudiya ng pulisya ng Pransya. Pinanood ko ang video isang beses pa bago isara ang aking laptop. Ang pag-aresto kay Aiden ay nagaganap sa grainy airport footage na sa kung paano man ay naging pinaka-pinanonood na clip sa mga financial news channel. Ang timestamp sa sulok ay nagbabasa ng 6 na buwan na ang nakalipas, ngunit tila isang buhay na ang lumipas mula noong Martes ng umaga kung kailan nahati ang aking mundo sa dalawa. Ang apartment ay walang laman na ngayon sa paligid ko. Ang aming mga muebles ay naibenta o na-donate. Ang mga dingding ay may maputlang mga parihaba kung saan dating nakasabit ang mga likhang sining. Kinuha ng mga movers ang huling mga kahon kahapon,
naiwan lamang ang mga alingawngaw ng isang kasal na higit pa sa pagganap kaysa sa partnership. Nakatayo ako sa mga bintana na nakaharap sa Manhattan, mabigat ang mga susi sa aking kamay. Naghihintay para sa building manager na kukuha ng pagmamay-ari sa loob ng 20 minuto. Ang mga paglilitis sa diborsyo ay umusad ng may pambihirang bilis nang ipinakita ng mga federal prosecutor ang kanilang kaso. Ang abogado ni Aiden, na nagtatrabaho mula sa isang French detention center habang lumalaban sa extradition, ay may kaunting leverage laban sa ebidensya ng pandaraya, identity theft at conspiracy. Ang hukom isang babae na nakakita na ng sapat na mga krimen sa pananalapi upang makilala ang predatory behavior ay partikular na hindi nakikiramay sa isang asawa na kumuha ng isang aktor upang palitan ang kanyang sarili habang binabawasan ang marital assets. Ang kasunduan ay nag-iwan sa akin ng higit pa sa inaasahan ko. Ang mga kita mula sa pagbebenta ng apartment, nabawi ang mga pondo mula sa mga frozen na account at mga pinsala na binayaran ng insurance company ni Aiden sa halip na harapin ang isang pampublikong paglilitis. Ang pera ay hindi makakabili ng trimbuan ng pagtulog sa tabi ng isang estranghero o 7 taon kasama ang isang lalaking may kakayahang gumawa ng ganitong panlilinlang, ngunit maaari itong bumili ng kalayaan upang muling magtayo. Tumunog ang aking telepono na nagpapakita ng paalala ng appointment sa kliyente. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin na ang aking trauma ay naging aking espesyalidad. Ang espasyo ng opisina na aking inarkila sa Flatiron District ay may simpleng tansong pangalan plate. Chin Forensic Consulting, espesyalista sa proteksyon ng marital assets at identity verification. Ang nagsimula bilang word-of-mouth referrals ay lumago sa isang waiting list ng mga kababaihan na naghihinala na ang kanilang mga katotohanan ay na-edit. Noong nakaraang linggo lamang, tinulungan ko ang isang siruhano mula sa Upper East Side na matuklasan na ang kanyang asawa ng 15 taon ay gumagamit ng deepfake technology upang lumitaw sa mga medical conference habang aktwal na nagpapatakbo ng isang hiwalay na practice sa Miami. Noong linggo bago nito, isang Broadway producer ang natutunan na ang kanyang asawa ay kumuha ng 3 magkakaibang lookalikes upang mapanatili ang mga alibi sa maraming lungsod. Bawat kaso ay parang paghuhukay ng mga layer ng panlilinlang gamit ang parehong mga kasangkapan na nagligtas sa aking sariling buhay. Dumating ang building manager, tinanggap ang mga susi ng may professional na detachment. Habang isinusulat ko ang elevator pababa sa huling pagkakataon, nag-buzz ang aking telepono na may text mula kay Kay. Giovanni's ng 7:00. Akin ang treat. Hindi nagbago si Giovanni sa loob ng 40 taon. Kahit na naghahain ng parehong red sauce recipes na idineklara ng aming lola bilang tanging katanggap-tanggap na Italian food sa labas ng Naples. Ang mga vinyl booth ay nanatiling may patch ng duct tape. Ang checkered tablecloths ay nagtataglay ng mga dekada ng mga mansa ng alak at ang anak ng may-ari ay hindi pa rin kayang bigkasin ng tama ang brusketa sa kabila ng pagiging third-generation Italian-American. Naghihintay si Kay sa aming karaniwang sulok na booth, isang bote ng Chianti na bukas na. Tumayo siya nang makita niya ako, hinila ako sa isang yakap na mas matagal kaysa kinakailangan. Mas lumapit kami sa isa't isa sa pamamagitan ng pagsubok na ito. Ang pinagsamang trauma ay lumikha ng isang bono na lumampas sa pagiging magkapatid. Nagawa mo, sabi niya, habang nagbubuhos ng alak sa mga baso na mukhang nakaligtas sa 2 World War. Ang apartment ay talagang wala na. Ibinigay ko ang mga susi 20 minuto na ang nakalipas. Uminom ako ng isang lagok, ang murang alak na lasang childhood Sunday dinners. Nakakaramdam ng kakaiba. 7 taon na nabura sa isang hapon, hindi nabura na bago. Itinaas ni Kay ang kanyang baso. Para sa babaeng nakaisip na ang kanyang asawa ay nasa 2 lugar nang sabay-sabay at bumagsak ang isang international fraud ring. Para sa piloto na gumawa ng tawag na nagligtas sa aking buhay, ipinagpatuloy ko. Uminom kami ng ritual nito na mas mahalaga kaysa sa alak. Nagdala si Kay ng pagkakasala tungkol sa umagang iyon sa loob ng ilang buwan. Iniisip niyang sinira ko ang aking kasal sa isang tawag.
Sinubukan kong ipaliwanag na ibinunyag niya ang pagkawasak, hindi ito naging sanhi. Ngunit ang survivor's guilt ay hindi tumutugon ng maayos sa lohika. Mayroon akong isang bagay para sa iyo, sabi niya, habang kukuha ng isang sobre mula sa kanyang bag. Dumating ito sa aking gusali kahapon, nakasulat para sa iyo sa pangangalaga ko. Ang return address ay nagpakita ng Dayton, Ohio. Sulat kamay ni Marcus Webb, maingat at eksakto. Dahan-dahan ko itong binuksan, hindi sigurado kung gusto kong makarinig mula sa lalaking namuhay sa aking buhay sa loob ng 3 buwan. Mahal na Ava, sinimulan ng sulat. Nais kong makipag-ugnayan ngayon na natapos na ang mga legal na proseso. Una, salamat sa hindi pagpipilit ng karagdagang mga singil. Ang FBI ay may sapat na nang walang aking testimonya upang bigyan ako ng probation at community service sa halip na prison time. Nagtuturo ako ng mga acting class sa isang community college dito. Sa wakas ay ginagamit ang aking mga kasanayan para sa isang bagay na tapat. Sinasabi ko sa aking mga estudyante ang tungkol sa 3 buwan na iyon. Tungkol sa kung paano ang pinakamahusay na pagganap ng aking buhay ay siya ring pinakamasamang bagay na nagawa ko. Ang ilang mga tungkulin, sabi ko sa kanila, ay hindi sulit na laruin gaano man kalaki ang bayad. Iniisip kita minsan, nagtataka kung paano nakakabawi ang isang tao mula sa ginawa ni Aiden. Pagkatapos ay nabasa ko ang tungkol sa iyong bagong firm, tungkol sa mga kababaihan na iyong tinutulungan, at naiintindihan ko na ginawa mong gamot ang lason. Iyan ay isang uri ng lakas na hindi ko alam na umiiral. Ang storage unit ay may isang item na hindi ko ibinigay sa FBI. Isang larawan mula sa iyong kasal na nasa packet ng instruksyon ni Aiden. Mukha kang tunay na masaya. Ikinalulungkot ko na naging bahagi ako sa pagkuha niyan sa iyo. Umaasa akong balang araw ay makakahanap ka ng isang bagay na totoo upang palitan ang ninakaw. May taus-pusong pagsisisi at tunay na paghanga, isinara ni Marcus Webb. Sa loob ng sulat ay ang larawan. Ako at si Aiden na nagpuputol ng aming wedding cake. Pareho kaming tumatawa sa isang bagay sa labas ng kamera. Sinuri ko ang aking mas batang sarili, sinusubukang maalala kung ano ang nakakatawa upang magdulot ng gayong tunay na kagalakan. Ang alaala ay hindi dumating. Tila siya ay taos-pusong nagsisisi, obserbasyon ni Kai habang nagbabasa sa aking balikat. Isa rin siyang biktima sa kanyang paraan. Sinira ni Aiden ang maraming buhay habang hinahabol ang perang ngayon ay naka-freeze sa federal custody. Isiniksik ko pabalik ang larawan sa sobre. Si Marcus ay nagkaroon lamang ng kamalasan na maging desperado na tanggapin ang papel. Nag-order kami ng aming karaniwang pasta arrabbiata para sa akin. Linguine vongole para kay Kay na may sapat na garlic bread upang mag-alala ang isang cardiologist. Ang mga pamilyar na lasa ay lasang bahay, lasang pagpapatuloy sa isang buhay na ganap na muling inimbento. Ano ang susunod? Tanong ni Kay habang nag-iikot ng pasta na may kasanayang kadalian. Rebecca Harrison, bukas. CEO ng isang tech startup. Iniisip niyang maaaring gumagamit ang kanyang asawa ng AI upang magpanggap na naglalakbay sa negosyo. Pagkatapos ay Huwebes, ang kaso ng Whitman. Hindi para sa trabaho, kundi para sa iyo. Pinag-isipan ko ang tanong, hinayaan itong umupo sa pagitan namin na parang isa pang bisita sa hapagkainan. Iyam na buwan na ang nakalilipas. Inisip ko na ang aking hinaharap ay nakalatag sa komportabling pagiging predictable. Ngayon sa edad na 37, ako ay single, matagumpay sa isang larangan na aking naimbento, at ganap na hindi sigurado tungkol sa lahat maliban sa aking susunod na appointment sa kliyente. Hindi ko alam, amoy ko, na nagugulat sa aking sarili sa katapatan. At iyon ay kakaibang nakakapagpalaya. Kung ang kwentong ito ng kinakalkulang paghihiganti ay nagustuhan mo hanggang sa pinakadulo, pindutin ang like button na ngayon. Ang paborito kong bahagi ay noong naghain si Ava ng paboritong shrimp scampi ni Aiden. Alam na siya ay may malubhang allergy at pinapanood ang impostor na kainin ito nang walang kahit isang reaksyon. Ano ang iyong pinaka-nakakagulat na sandali? I-drop ito sa mga komento sa ibaba. Huwag palampasin ang mas marami pang nakakabighaning kwento ng pagkakanulo at katarungan.
Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng anumang upload.